Dapat ba tayong matakot sa paghatol? Kapag isinasaalang-alang ang paghatol, makatutulong munang tukuyin kung sino ang hinahatulan at kung sino ang humahatol. Sa pagbabalik sa pag-uusap ni Eva at ng ahas sa hardin ng Eden, alalahanin na ang ahas ay nagtanim sa isip ni Eva ng isang tanong tungkol sa pagkamakatarungan, kabutihan, at pagiging mapagkakatiwalaan ng Diyos. Sa ilang tapat na pagsasaalang-alang, magiging maliwanag na hindi sangkatauhan ang nilitis doon, ang Diyos. Maaaring mahirap para sa atin na unawain ang ideya na pinahihintulutan ng Diyos ang kanyang sarili na ilagay sa pagsubok. Gayunpaman, ang pananaw na ito ay ang tanging naaangkop na maaaring maabot batay sa isang malalim na pag-aaral ng Biblia. Walang kamalay-malay nating hinuhusgahan ang Diyos mula sa unang pag-uusap na iyon sa dyablo. Binigyan ba natin siya ng patas na paglilitis? Bagamat tayo ay naliligaw sa ating hilig na ilagay ang ating sarili sa gitna ng paghatol, hindi tayo lubos na malaya pagdating sa pagiging nasa ilalim ng paghatol. Hindi tayo inilagay ng Diyos sa pagsubok. Gayunpaman, tayo ay lalo na sanay sa paghusga at pagkondena sa ating sarili. Sinabi ni Jesus na ang mga salitang sinabi niya ay buhay. Nasa atin ang pagpili kung tanggapin o tanggihan ang kanyang mga salita. Kung ang kanyang mga salita ay tunay na buhay at tinatanggihan natin ang mga ito, hindi ba tayo naghatol na may negatibong kahihinatnan sa ating sarili? Ang Diyos ay hindi humahatol tulad ng nangyayari sa isang hukuman ng batas. Kapag determinado tayong magpatuloy sa daan tungo sa pagkondena sa sarili at kamatayan, wala nang magagawa pa ang Diyos para sa atin maliban sa atubiling pagtibayin ang ating desisyon. May isa pang aspeto ng paghatol na dapat isaalang-alang. Kapag hinuhusgahan natin ang iba, negatibo ang reaksyon nito sa atin. Kapag kinundena natin ang iba, kinukundena lang natin ang ating sarili sa proseso. Upang makita kung sino talaga ang kailangan nating katakutan sa paghuhukom, kailangan lang nating tumingin sa salamin. Ang ulat ng Ebanghelyo tungkol sa babaeng nahuli sa pangangalunya ay nagbibigay sa atin ng isang paglalarawan kung paano gumagana ang paghatol. Datapuwat si Jesus ay napasa bundok ng mga olivo. At pagkaumaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kanya. At siya'y naupo, at sila'y tinuruan. At dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga fariseyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalunya. At nang mailagay siya sa gitna, ay sinabi nila sa kanya, "Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalunya. Sa kautusan nga ay ipinag-utos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya?" At ito'y kanilang sinabi, na siya'y sinusubok, upang sa kanya'y may maisumbong sila. Datapuwat yumuko si Jesus, at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapuwat nang sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya, at sa kanila'y sinabi, "Ang walang kasalanan sa inyo, ay siyang unang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko, at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila, nang ito'y kanilang marinig, na hinatulan ng kanilang sariling budhi, ay nagsialis na isa-isa, na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kahuli-hulihan, at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Babae, saan sila nangaroroon? Wala bagang taong humatol sa iyo?" At sinabi niya, "Wala sinuman, Panginoon." At sinabi ni Jesus, "Ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayoy huwag ka nang magkasala." Juan 8:1-11, idinagdag ang pagbibigay diin. Ang babae na dinala kay Jesus at iniharap bilang isang lumalabag sa batas ay isang biktima na ginamit ng walang kabuluhang mga lider ng relihiyon sa kanilang pagtatangka na lipulin si Jesus na kanilang hinatulan bilang isang banta sa kanilang relihiyon.
Ang mga nag-aakusa sa babae ay umapela sa batas ni Moises. Sa isa pang pakikipagtagpo sa mga Pariseo tungkol sa diborsyo, sinabi ni Jesus sa kanila na ang batas ni Moises ay naglalaman ng mga pagpapahintulot dahil sa kanilang matigas na puso. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso, ay isinulat niya, Moises, sa inyo ang utos na ito. Marcos 10:3. Ang laki ng naganap sa eksena sa silid ng hukuman ay magiging malinaw kapag napagtanto natin na si Jesus ay Diyos sa lupa, na may lahat ng mga kaukulang karapatan ng pagka-Diyos, kabilang ang karapatang magsagawa ng paghatol. Hindi kaagad humatol si Jesus sa kasong iniharap sa kanya. Sa halip ay yumuko at sumulat gamit ang kanyang daliri sa lupa. Nang siya'y pilitin nilang sumagot sa kanilang tanong, sinabi niya sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagsusulat sa lupa. May layunin si Jesus sa lahat ng kanyang sinabi at ginawa. Nang sumulat siya sa lupa, hindi iyon para iwasan ang tanong ng mga lider ng relihiyon. Alam niya ang mga pangyayari na nagdala sa babae sa harap niya. Alam din ni Jesus ang kasaysayan ng bawat nag-akusa sa kanya at nabasa niya ang kanilang mga iniisip at motibo. Maaari sana siyang gumawa ng matinding pagsaway sa mga mapagkunwari na ito sa harapan ng mga saksi. Sa halip, magiliw niyang ipinaalam sa mga lider ng relihiyon ang kanilang sariling mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsulat ng mga iyon sa alabok, isang pambihirang hindi permanenteng nakasulat na record ng kanilang mga kasalanan. Inibig at pinahahalagahan ni Jesus nang walang hanggang ang bawat taong nakapaligid sa kanya, sa kabila ng mga pangyayaring nagsama-sama sa kanila. Ang kanyang misyon ay iligtas ang mundo at hinangad niya ang pagkakasundo ng babae at ng mga nag-aakusa sa kanya. Silang hindi niya ninais na lalong mapalayo. Sinabi ni Jesus sa mga pinuno ng relihiyon, siya na walang kasalanan sa inyo. Hayaan siyang unang bumato sa kanya. Dito niya ibinabalik sa kanila ang responsibilidad ng paghusga. Si Jesus ay hindi na parito sa mundong ito upang humatol at hindi siya itutulak sa papel ng isang hukom. Ginawa ba ng mga eskriba at mga Fariseo ang kanyang mga salita bilang isang paanyaya na batuhin ang babae? Tila hindi, dahil lahat sila ay umalis mula sa eksena, isa-isa. Si Jesus, bilang Diyos, ay hindi hinatulan ang babae, ngunit sa kanyang mga salita na, humayo ka at huwag ka nang magkasala, binuksan niya ang pinto sa daan ng buhay para sa kanya. Hindi niya iniuutos sa kanya na iwanan na lamang ang mga aksyon na nagdala sa kanyang harapan. Inaalok niya ang kanyang kalayaan mula sa nakamamatay na kasalanan. Ang paniniwalang ang Diyos ay hindi karapat-dapat sa ating pagtitiwala. Inalukan ni Jesus ang babaeng ito ng paraan upang maiwasan ang paghatol sa hinaharap. Inihayag niya ang pag-ibig ng Diyos sa kanya bilang isang tao. Ang babaeng ito ay nasa presensya ng tagapagbigay buhay at alam niyang maaari niyang mahalin at pagkatiwalaan siya. Ang kanyang pananaw sa Diyos at ang kanyang relasyon sa kanya ay sukdulang nagbago para sa mas mabuti pagkatapos ng pagtatagpo na ito. Para sa kanya, ang paghatol na naganap ay nakapagbabago ng buhay at nakapagbibigay ng buhay. Hindi hinatulan ni Jesus ang mga eskriba at mga Pariseo na matitigas ang puso. Silang napakabilis na hinatulan ang babae. Ngunit itinaas niya ang isang espiritual na salamin sa harap nila na nagpapakita ng sarili nilang madilim na mga karakter. Bilang resulta, sila ay nahatulan ng kanilang sariling budhi at napilitang umalis sa presensya ng dalisay at di makasariling pag-ibig ng tagapagbigay buhay. Dumating sila upang kondenahin ang iba, ngunit nauwi sa pagkondena sa kanilang sarili sa proseso. Dahil dito'y wala kang madadahilan. O tao, sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo. Sapagkat ikaw na humahatol
ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. At nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. At iniisip mo baga ito, o tao, na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, at ginagawa mo ang gayon din, na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos? Roma 2:1 chapter 3. Our Daily Devotional, February 5, 2025. Galing sa mga gawa. Banayad natin na Diyos pahina, 92:995. Unang bahagi. Pagpalain ka araw na ito, minamahal kong kapatid, sa araw na ito sa ating mapagmahal at mahabagin natin na Diyos. Maranatha,